ito mga kapatid, yung State of the Nation Address bukas ng ating presidente. Ano nga ba yung mga expectations? Ano nga ba yung mga babanggitin? Ano nga ba yung mga gulpe de gulat? Ano nga ba yung mga surprises na mangyayari pagdating ng SONA ni BBM? Napaka-importante kasi ng SONA. Kasi diyan natin makikita kung meron ba nagawa, meron ba natrabaho ang gobyerno sa nakalipas na isang taon. Okay? So napaka-importante rin ng SONA para sa mga detractors ng Pangulo para malaman nila ang katotohanan sa mga ginagawa o nagagawa ng ating bansa. Kung ikaw ang tatanungin ko, what is your expectations na babanggitin ng presidente? Well, sa akin kung ako yung pwede nyo i-type po dyan mga kapatid, mga babayan, yung mga expectations nyo na babanggitin ni presidente sa kanyang SONA. Ako, napakalaking achievement ng gobyernong ito yung hindi ako magla-live, pero pwede natin talakayin yon, no? Isa yung napababa yung crime rate noong nakaraang taon, noong mula noong July hanggang ngayon, June 2025, napakalaki ng binaba ng krimen dahil kaigtingan yan ng hulihan ng mga pugo, no? Nagkaroon ng hulihan ng ninaalis ko mula sa kanyang pagtakas. Nandyan yung mga nahuli si Digong, nahuli si Kibuloy. Sino pa? Yung mga krimen, titignan ninyo yung mga turnouts ng mga kaso na na-file, yung mga vindicated, yung mga nasentensyahan, napakalaki. Pagdating naman sa ekonomiya, malaki rin yung itinaas ng mga employed natin mga kababayan. Maliban pa dyan, sigurado ko ipagmamalaki ito ng presidente na sa kauna-unahang pagkakataon, may isang presidente na nakapagpababa ng 600% down ng presyo ng bigas. Kailanman walang nakagawa niyan sa mga presidente kung hindi lang siya. Maraming nangako na ibababa ang presyo ng primary commodities pero walang nakagawa. Bukod tanging si BBM lamang. Maliban pa dyan, siguradong ipagmamalaki ito ni BBM. Yung mga volume ng mga droga na nasabat, nahuli, nasira, sinira ng gobyerno para hindi na pakinabangan o magkalat pa sa merkado para makasira ng buhay ng kapwa Pilipino. Ano ang ine-expect ng mga kababayan? Ako? Mr. President, please promise me you will end online game. Make it total ban. We have so many recreations already. Nandyan na yung sabong. Okay? Nandyan na yung casino. Nandyan na yung loto. Please. Yun lang ang masabi. I'm expecting that the President will announce again for the total online banning of online gaming. Yun lang. Higit pa riyan, siguradong ipagmamalaki pa din ni BBM yung mga projects na nanggagawa, yung mga proyekto, yung mga programa. Ito pa, ipagmamalaki ng presidente ito sigurado, yung mabilis na response ng PNP. And what? Sandali, may ba? Wala akong digo. Dali lang, meron ako nakalimutan. Isa pa, yung volume na mga naibigay na tulong within the year. That walang presidente na nakagawa niya sa dami ng tulong. We are talking about volume of packages, volume of money na inilaan, and of course, yung mapupurihin din dyan ni BBM, yung mga NGOs na tumulong at nagsakripisyo sa bawat kalamidad na nangyari sa Pilipinas. I think the President will also promise
na magtatatag sila ng isang ahensya or task force para tignan, busisiin, iobserba, at kung kinakailangan manghuli at magpanagot sa mga traders na nangaabuso sa presyo ng palay. That would be one or optional na babanggitin ng ating presidente. Yan, connectivity of Ego-PH, kumpleto na pala do'n, no? Walang sugal do'n, ha? So, yun yung mga inaasahan natin on the State of the Nation Address 4th SONA ni BBM na mangyayari yan bukas. Yan kayo, ano yung expectations ninyo? Ano, dito Pogo Banda o ay online gaming ba? Sana yun ang expectations ng lahat. Lalong-lalo na ngayon na marami na mga mambabatas ang nagsusulong para ipagbawal o tanggalin na yung mga online gaming na yan at nakikita na sampulan na yung mga malalakihang mga vlogger nagpo-promote ng kanilang mga code. Yung isa diyan, yung Awit Gamer, nagdadrama-drama na. Drama lang yun. Yung sinasabi niya na nalugi ako ng 69 million, naghihirap na ako ngayon. That is a part of the production. Okay? Okay? Nung una, nadala ako eh. Nung binanatan ni Makagago, putang na, nung pinasok na ng iba, putang na, content lang to. And it's really a content. And good naman, maganda naman yung influencing. Maganda naman yung messaging na hindi talaga maganda ang yung sugal. 'Di ba? Masabi kaya sasama na tayo sa ICC? Well, I think the legal teams is hindi pa yata ngayon. Brian Baltasar, for this year until December, I don't think so. But for sure, bago matapos ang termino ni BBM, magiging parte tayo ng ICC whether we like it or not. Because dahil dyan, dahil magtatatag yata ang presidente ng mga legal teams na tututok sa mga krimen na kinakasangkutan ng iba't ibang mga politiko. If you are elected official, ay wala ka ng karapatan na wala ka ng kakayahan na tumanggi sa iyong pananagutan sa mga krimen na iyong ginagawa. At may itatawag doon na parang nakikinita-kinata ko na parang Miriam Defensor Santiago Act. Yung narinig ko lang narinig ko lang. Mukhang malulusaw yung PRRD Act. How I wish magkatotoo. Kasi may nagsabi niya sa akin, have you heard the Miriam Defensor Santiago Act? Hindi pa. Ay, nabuhay pa rin yung idol kong si Miriam. Kahit patay na, no? Kahit patay na si Miriam, nandyan, nabubuhay pa rin niya. Ngayon yan, sa batas na lang. Di ba? Pero Miriam Defensor Santiago is a very, very, very good president that we never had. Sayang. Sayang si Miriam. Alam ko marami mga Miriam dito. Pero, sayang. Okay, ngayon, dito tayo, balik tayo.